Mga kapatid, alam nyo naman na ang Pilipinas ay meron ng BrahMos missile na binili natin sa India. 'Di ba? Hindi tayo masyadong naka-receive ng reaksyon o pag-alma mula sa China. Kung naaalala ninyo mga kapatid, umalma sila ng matindi, nagbigay sila ng reaksyong matindi nung dinala rito sa Pilipinas o dineploy yung tinatawag na Typhoon missile na sandata ng Amerika. Pero sa BrahMos wala sila masyadong reaction dun eh. Pero mga kapatid, dito sa videong panonoorin natin, dito sa balitang to na panonoorin natin, ipinakita ng India kung gaano pala katindi, kung gaano pala kalupit mga kapatid, no? Itong BrahMos missile na to, na good thing meron na tayo. Meron na tayo mga kapatid, meron na ang Pilipinas. Sabi rito, fire and forget. Ibig sabihin, kapag yan ay inilaunch na, hindi mo na kailangan pang kontrolin, hindi mo na kailangan pang hayaan mo na siya. Tatamaan at tatamaan niya yung target. Yun ang sabi rito mga kapatid. Nako, ganito pala katindi to. Ngayon, mapapanood na natin sa aktwal na labanan dahil nga rito sa nangyaring labanan ng Pakistan at India. Sa aktwal na labanan mga kapatid, ginamit na itong BrahMos missile. Fire and forget how BrahMos was used against Pakistan. Ito daw ang star o bida mga kapatid dito sa Operation Sindoor na ginagawa ngayon ng militar ng India laban dito sa mga terorista sa Pakistan. No? So ito mga kapatid, panoorin natin. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Big boost for Make in India. We've told you a lot about Operation Sindoor, how India struck terror sites in Pakistan, how Pakistan's military defended terrorists. In the exchange that followed, Pakistani air bases were hit. Their military sites were damaged, their Chinese air defense systems failed completely, their drone attacks were thwarted, and it was a big win for the Indian forces. Mga gamit ba naman kasi nila? Puro mga China-made. Yun tuloy nangyari. Weapons like the Rafale and the S-400 system have dominated headlines. They have become the talk of the town. But tonight, let me tell you about the silent killer. A weapon that went undetected, not just by the media, but also by Pakistan. The BrahMos missile. We can now confirm that the BrahMos missiles have been used. This was during Operation Sindoor, and this was no ordinary strike. It was a calculated blow to Pakistan's terror factories. Once the green light was given, Indian forces fired the BrahMos. And this completely changed the game. Pakistan was unable to detect the missile, forget intercepting it. Unable to detect the missile. Ganun katindi, no? Kaya hindi nila nahaharang, hindi nila nai-intercept. Changed the game. Pakistan was unable to detect the missile, forget intercepting it. Jaish-e-Mohammed, the UN-designated terror group, was the main target. Their headquarters were reduced to rubble. I'm talking about the one in Bahawalpur in Pakistan's Punjab. This was done using the BrahMos. Here's what the latest reports reveal. The missile was fired by the Indian Air Force. It was launched by the Sukhoi 30 fighter jet. The aircraft did not leave Indian airspace. The missile struck the target in 45 seconds. Grabe, 45 seconds. Wala pang 1 minute, no? So in less than 1 minute, India destroyed one of the biggest terror hubs in Pakistan. Nako. Dito mga kapatid, nagpapakilala na India kung gaano pala kalakas itong BrahMos missile nila, no? No, magandang rin to mga kapatid, magandang marketing strategy rin to para maraming mga bansa ang umorder sa kanila nitong BrahMos missile. And good thing meron na tayo. Ang Pilipinas meron na nito. So napakahalaga nito para sa atin. That is the power of BrahMos. Let me tell you more about this missile. BrahMos is a joint project between India and Russia. It is named after two rivers, India's Brahmaputra and Russia's Moskva River, hence the name BrahMos. And the missile is an engineering marvel. It has been in service for 2 decades. It can travel at supersonic speeds of Mach 3.
Bilis, no? Mga kapatid, just to be clear, wala tayong kinakampihan o pinapanigan dito sa usaping labanan. No? Hindi yan ang topic natin ngayon. Ang topic natin dito kung gaano kalakas itong missile ng India. Dahil ito'y ginagamit na nga nila aktual. At ito dito sa pagkakataong ito na ipapakita kung gaano pala katindi itong missile na to. But then again, hindi tayo sang-ayon, no, sa mga nangyayaring labanan na to. Mas maganda pa rin yung kapayapaan. Mas maganda pa rin yung namamalagi ang kapayapaan. But hindi yan ang topic natin eh. Ang topic natin dito mga kapatid na etong BrahMos missile na binili ng Pilipinas mula sa India ay masasabi talaga nating hindi nagkamali ang ating gobyerno na kumuha tayo ng ganito bilang depensa naman para sa ating sariling bansa if ever dumating yung mga bagay na ayaw natin mangyari, tulad na lamang halimbawa ng mga external threat, di ba? Mga pananakop. At least meron na tayong magagamit para maipagtanggol ang ating bansa, di ba? At napakalupit pala nitong missile na to, kaysa naman bumili tayo ng mga sandata tapos pagdating ng kung kailan kakailanganin mo na siya, palyado pala. Katulad na lang halimbawa rito sa Pakistan, mga tol. O di ba? Ang mga gamit nila puro mga China made. O ngayon, eto na yung pagkakataon, hinihinging pagkakataon na gagamitin na nila yung mga China made na yun. O anong nangyari? Puro palyado. Di ba? At ipinahiya nga sila ng India, yung kanaalala ninyo yung reaction video natin itong nakaraan. Ipinahiya ng India, etong China, dahil yung mga gamit daw ng Pakistan na ipinagmamalaki ng China na mga gawa sa kanila is puro palpak, puro palyado. Mach 3 means it's 3 times the speed of sound. It can hit targets up to 800 kilometers away. The Army, the Navy, and the Air Force all have the BrahMos missile, but the most lethal aspect is its fire and forget principle. What does that Fire mean? and forget principle. Fire and forget. This is how it works. The missile has its own computer. Feed the coordinates into this system and just launch the missile. No further input needed, no further guidance. The BrahMos will hit its target. Grabe, no? Tindi pala nito, no? Fire and forget. Basta i-launch mo na siya, hiaan mo na siya mag-isa, tatamaan niya kung anong target mo. Ganun siya katindi, hindi na kailangan pang kontrolin. It has a strike rate of 99.99%. Grabe, ganun katindi. And it doesn't just destroy targets, it delivers intent. And we saw that in Operation Sindoor. What did Pakistan do? Well, initially nothing. But there was panic in Rawalpindi. Jets were scrambled. Air defense systems were activated. These actions were taken after the BrahMos made its splash. Too little, too late. Too little, too late. Now let me tell you what India achieved. 3 things. First, the weapon has been tested in battle and clearly it works. Yeah, yun yung sinasabi natin kanina. Ito hindi na basta-basta sasabihin natin, hindi pa naman natetesting yan. Hindi na, eto na. Na-testing na siya sa real life, no? Sa actual battle. Mga kapatid, nagamit na siya at gumagana. Ang hindi natin masasabing gumagana at na-test na rin sa real battle, mga tol, etong mga gamit ng Pakistan na made in China na hindi sila na ipagtanggol, na hindi nila nagamit ng maayos dahil puro palyado. Second, a message has been delivered to Pakistan. We can strike your terror sites at will, no matter where they are. We can strike them. And third, a message has been delivered to the world that India is among the big players. India's patience is not its weakness. New Delhi's doctrine has shifted. If there is a terror attack in the future, the BrahMos missile will do the talking. Operation Sindoor lasted a few minutes. The BrahMos strike lasted a few seconds. But the echoes will last much longer. The missile is a success story for India's defense industry and New Delhi is going all out. Oo nga, no? Kaya nga etong labanan na to, mga tol, magandang panibagong pagtingin sa India product, katulad na lang halimbawa nitong missile nila, mga tol, na ngayon nakita ng buong mundo, ito pala yung capability nito, no? Ito pala yung kayang gawin nitong missile na to, no? Na malaking impacto para sa India.
Yesterday, a new BrahMos missile facility was inaugurated in Lucknow, that is the capital of the state of Uttar Pradesh. It is part of Prime Minister Modi's Make in India initiative. The new facility will make 100 BrahMos missiles every year. Ooh. That's right, 100 units every year of this supersonic lethal weapon. India is expanding its military capabilities and the world has taken note. The Philippines has already purchased the missile from India. They see it as a deterrent against a belligerent China. Ngayon, alam na natin kung ano ang kakayanan nitong BrahMos. Dati hindi pinapansin niya ng China, di ba? Wala nga silang imik dyan eh. Di ba? Wala silang imik dyan. Ang tinitignan lang lagi nila yung Typhoon missile na galing sa US, mga tol. Well, nagamit na rin naman kasi yon. Di ba? Nagamit na ng US yon, mga tol. Pero eto, nakita na ng buong mundo kung anong kakayanan nito at meron tayo niyan. Other nations are also queuing up, like Vietnam, Indonesia, and Brazil. The BrahMos is a success story. Success story. It has now proven itself in combat. The missile is like a shot of steroids for India's arsenal. Pakistan will think twice before sheltering terrorists, and the world watches as India rewrites the rules of power, one BrahMos at a time. Ngayon, nakita na natin ang power niya, mga kapatid, at masasabi nating hindi nagkamali ang ating gobyerno sa pag-order o pag-purchase ng ganitong klaseng mga kapatid, pang-depensa natin. Kasi eto na nasubukan na sa aktual na labanan, mga tol, ganito pala ka-powerful to, di ba? At nakita na rin, mga kapatid, sa same na labanan na to kung gaano namang kapalpak yung mga kagamitan ng China. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi niyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.